Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Star Investor Class at maging sa mga estudyante ng Think and Grow Rich Class. Magandang araw po sa inyo at masayang pakikinig sa umagang ito. Sa umaga pong ito o sa araw po na ito, pag-uusapan po natin yung 7 entrepreneurial traits na pwede nating ituro sa ating mga anak. Hindi po ibig sabihin na pag maliit pa lang bata, tuturuan agad natin magnegosyo. Ibig sabihin yung traits po ng isang entrepreneur dapat ma-develop na natin sa ating mga anak kung gusto natin silang maging successful sa kanilang buhay. Kasi kailan po tayo mag-umpisa magturo sa kanila? Sa panahon bang huli na ang lahat? Ngayon pa lang po ay umpisa na natin silang sanayin. Ngayon po ang panahon upang atin po silang i-equip para po sa world to come, no? Para sa kanilang buhay. What will happen kung sa ngayon pa lang hindi natin sila sasanayin, hindi natin sila tuturuan, sila po'y lalaki na hindi o mapapalayo doon sa way to success. So we have here few things na gusto kong ibahagi sa inyo. 7 lang po ito, pero gusto ko pong bigyan ninyo ng atensyon. Ito po ang una sa listahan nito is openness to experience. Bigyan natin ang isang bata ng variety of experiences because it's not wrong na madumihan sila. It's not wrong na madapa minsan because that's part of their experience. At kung ang bata ay hindi natin bigyan ng opportunity to experience things, what will happen? It will cause them na hindi magta-try sa anumang gusto nilang gawin, no? Alam natin na ang bata is born to explore. Tayo nga, kung titingnan nga natin, tayo nga dito nga matatanda na. We are desiring to explore on things. But unfortunately, tayo po ay nagkakaroon na ng maraming takot. Ang bata po, wala po yung takot with regards to exploration. Pag sinabi, huwag kang tumalon, tatalon yan. Huwag mong hawakan yan, hahawakan yan. Why? Because they want to experience things. And we should not, we should not stop them from experiencing things. May mga times siguro, may mga prohibition tayo na huwag mong gawin yan, because it will cause death for them, no? If it's a matter of life and death, probably we'll prohibit our children to do things. Pero kung nakikita natin na marurumihan lang o ganun lang, no problem. Just allow them to experience because that's what we call openness to experience. In that way, time will come, they know that they wanted to do things and they want to experience things, hindi na sila magkakaroon ng takot. Kasi habang lumalaki ang tao, nagkakaroon tayo ng maraming takot. Bakit po? Dahil tinatamnan tayo ng iba't ibang ideya kung ano ang mga bagay-bagay sa mundo and we have this false evidence appearing real. Yun po yung ibig sabihin ng fear. At meron tayo niyan, no? At yun ang naging dahilan na hindi tayo sumusubok sa mga bagay-bagay. Kaya turuan po natin ang bata maging open sa experience, no? Gawing healthy yung pag-aaral ng bata. Gawing enjoyable yung experience na meron siya. Pangalawa po sa listahan natin is an innovator's perspective. Kailangan po ng isang bata, ang entrepreneur po ay innovator yan. Pero hindi lang po hanggang sa technologies at saka mga businesses ang innovation na pwede natin gawin sa ating mga anak because innovation is not only for technologies and businesses, it can also be for our kids, no? Mahilig sila sa innovation. Kaya kung mayroon silang project na gagawin from school, no? What we have to do is don't critic them, no? Without any criticism, have them to explore on possibilities, have them innovate on the things that are given to them. Kaya po ang anak ko po, madalas ginagawa po namin ay hindi na po natin sila pa napapunta sa school, bagkus tinuturuan na namin sa bahay and have them experience things that they have to experience so that they can develop their innovator's perspective. Kaya po, meron po kaming programa o meron po kaming bagong company na binubuo which will cater the needs of the students or the kids, no? Meron kaming mga bagong programa o bagong company na tinatayo ngayon. Hopefully, ma-initiate po ito. This is the purpose that we have. We want to teach yung mga maliliit na bata na magkaroon sila ng knowledge about how to prosper in life, how to become financially free, how to innovate, at how to achieve the things that they wanted to accomplish in life. Pangatlo po na kailangan nating ituro sa ating mga anak is optimism.
Ngayon po sa mundo natin puro na negatibo, di ba? Sa television, manood ka ng balita, ilang balita lang positibo, the rest is negative. Kung tayo pong mga magulang ay mananahan sa negativity, paano natin ituturo sa ating mga anak ang pagiging positibo? Be optimistic po. Huwag po tayo maging pessimistic. Kung ang kanilang mga magulang ay positibo, probably mahahawaan natin ang ating mga anak sa pagiging positibong meron tayo. Another, number 4 po, is industriousness. Ibig po sabihin ng industriousness is magsipag, no? Kung mayroong assignment, gawin. Ituro po natin sila, bigyan natin sila ng trabaho sa bahay. Huwag nating hayaan na tayo lang lahat ang magtatrabaho. Because children will no longer work. Paglaki nila, sabihin natin, bakit ang tamad-tamad mo? Because when they were children, hindi natin binigyan ng opportunity magtrabaho. Say for example, ayaw natin silang maglaba kasi nga nagbabasa-basa lang, di ba? But let them. Ayaw natin silang magpunas kasi hindi naman malinis pagkagawa. Just let them. Sundan mo lang pagkatapos, no? Kung hindi na sila nanonood. Have them experience to do the task and reward them of a job well done. Kung maganda pagkatrabaho, then bigyan ng reward. Kaya yun po ang magandang gawin natin bilang mga magulang if we want to develop from our kids industriousness. Another point po dito is opportunity seeking. Always find an opportunity na makakita tayo ng opportunity para sa ating mga anak, no? Children need to feel comfortable seeking out opportunities. Anong ibig sabihin yan? It could be academic, social, personal, and physical, nang walang takot of negative consequences. So let's help them to find opportunity. Kasi kung alam ng bata na secure siya sa paghanap nito, they can develop self-confidence. At kung alam nila kung paano makahanap o ma-identify nilang opportunity sa atin kasi, uy, may bagong business, ay baka malugi. Kasi negatibo tayo. Because we don't know how to weigh, hindi natin alam kung paano magtimbang ng opportunity sa ating buhay. Kung halimbawa ito ba talaga ay tamang opportunity o baka enticement lang mula sa labas. Another point na gusto kong ibahagi is what we call likability. Ano po ang ibig sabihin yan? Yun bang ituturo natin sa ating mga anak kung paano sila magiging likable sa mga tao, paano sila makapag-please. Hindi naman we cannot please everyone, but they need to know how to resolve conflicts without becoming disagreeable, no? Kailangan turuan natin kung paano sila mag-collaborate kasama ang ibang tao o kasama ang ibang bata. Kailangan ma-develop yung communication skills meron sila. Kailangan mga bata hindi siya itatakwil. I mean, kailangan ma-develop sa kanya na siya yung hahanapin sa community imbis na siya yung pagtatabuyan because you cannot see likability in her or him. Kaya kailangan ituro natin paano sa ating mga anak maging likable, no? Last but not the least, sa listahan po na binanggit po ni Jen Prosek. Anyway, this article was written by Jen Prosek, no? Yung sinabi yung 7 entrepreneurial traits to teach our child. Ang pangpito niya po sa listahan na binigay sa atin is empathy. Ang ibig po sabihin ng empathy, yung may puso. Yun bang nakakaintindi kung anong damdamin ng ibang tao? Kasi we are here to serve other people. And if you don't know how to feel other people's feelings, mangyayari po, out of business po tayo. Kung hindi tayo marunong makinig sa pakiramdam ng tao, sa mga hinaing ng mga tao, what will happen? Kahit anong negosyong meron ka, tataob po yan kung wala tayong tinatawag na empathy. So ulitin ko po, number 1, openness to experience. Number 2, an innovator's perspective. Number 3 is optimism. Number 4 is industriousness. Number 5 is opportunity seeking. Number 6 is likability. And number 7 is empathy. Yun po yung mga karakteristik na dapat o mga traits na dapat i-develop natin sa ating mga anak kung gusto natin sila na lumaki, becoming a good entrepreneurs, becoming a good managers, probably of their own company, ha? Hindi yung manager ng ibang company, but of their own company. Or if we want them to succeed financially or every aspect of their lives, we have to teach them regularly about this subject. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Ito po muli si OG Solitario mula Lunes hanggang Biyernes na umiere at nagpapaalala sa inyo that don't just survive but also thrive. Rich for managed life. Hanggang sa muli po, paalam at God bless po sa ating lahat at masayang pakikinig sa araw na ito.